Mga busing, ito na po ang update sa aking mga tinanim na kamuting kahoy. Variety po nito ay malagkit. Ito na po yung aking biniyak-biyak ang mga stock. Ito yung stock na hindi nabuhay mga boss. Yan. So kung titingnan natin, tingnan nyo po rito sa baba. Grabe mga boss, tigda dalawa. No, ang tubo, ayan. Isang stock, dalawang tangkay po yung nabuhay. Dito po, oh. Ito po, tatlo po ang nabuhay na tangkay. So ayan po mga boss, tingnan nyo po sa ilalim mo. So ito po yung bakas ng biyak, oh. Dito po, hindi po ito nalagyan ng pataba, pero kung titingnan po natin mga bossing, malusog po. No? At gusto ko lang po sabihin doon sa maraming comment po mga boss na bakit ko daw biniyak-biyak, samantalang sa kanila pinagtatapon lang daw nila. Okay mga bossing, tingnan nyo po itong area na to, papunta po doon sa taas. Grabe ang double time ko rito. Kung nakikita nyo po yung mga mais na yan, no? Nagtaniman na lang po ako ng mais dyan kasi bakante. And then plano ko po talaga mga bossing na hindi ko sa taniman ng tubo para po sa mga halamang ugat. At kinulang po tayo sa mga tangkay. So ang ginawa ko, biniyak-biyak ko. Ilang puno lang po ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 na puno lang po yung naitanim ko mga bossing. So ito, pag dating na ng tag-ulan, kunin ko yung mga tangkay nito at itanim doon papuntang itaas. Yan, uubusin ko yan kamuting kahoy. Ang kamuting kahoy po mga bossing, malaki po ang tulong. No? Ang dami natin pwedeng gawin. Pwede pang pakain sa manok, pwede pang pakain sa baboy, pwede natin gawin suman, yung tinatawag nilang puto, kasaba cake. Grabe, ang sarap. Saka yung kasaba bowl. Marami pang iba. No? Kaya nagtatanim talaga ako ng kamuting kahoy. Doon sa kabila, mayroon na po akong nai-update sa inyo. Maraming puno doon, isang linya lang kasi yung mga bakanting area, mga maliliit, hindi ko hinahayaan. Tinataniman ko po mga bossing para pagdating ng panahon, meron po tayong makukuha. Lalo na ngayon, taghirap, crisis po. Kaya hindi po ako masyadong nakulbaan. Hindi po ako masyadong kinabahan in case of emergency. May mabunot pa po ako at may mga mais akong kasabay dito pagtanim. Sulit po, nandun po sa kabila. So, kung magtatanong po kayo mga bossing, paano yan magkakalaman kasi biniyak? May mga tanong po doon mga boss, no? So ito, hindi na po natin i-explain ito kasi first time ko po itong ginawa. So malalaman na lang po ito sa harvest. Pero tingin ko po mga bossing, buhay nga siya eh. At saka tingnan nyo po, malusog. So ibig sabihin, hindi po questionable yung kanyang pag-produce ng laman sa ilalim. So malalaman po ito. Ito po ay malagkit na kamuting kahoy. And then gusto ko pong ito, maubos ko po ito ng tanim doon papuntang itaas. Medyo malaki-laki din po ito mga bossing at grabe po ang pakinabang kasi napakagandang klaseng lupa po ito sa mga halamang ugat, no? Kamuting kahoy, paldo po ito mga boss. So, sayang lang kasi kung naubos ko ito sana ganito na sila kalalaki ngayon. So, ayan po bakante, may mga kunting mais-mais po mga bossing. Kaya kita nyo po yung double time ko. Dito sa kabila, tubo. Yan sa baba, tubo. Akin pa po yan mga bossing. I-harvest pa po yan ngayong mga next month. Oh, at sa dito tubo rin po at saka may mga ilang pirasong mais. Pwede na po ang mga mais na ito. Marami pa po itong mga mais doon papuntang itaas. Pang binhi lang mga bossing, yellow corn, sige-sige, pagkain ng mga manok. At the same time, kung gusto mo magsaing talaga at kumain ng yellow corn, pwede po. Doon sa kabila, paldo po doon kasi tumama yung time na nagtanim ako dito, inatake ng sobrang init tapos pagdating ng ulan, hindi na survive yung mga puno ng mais. So ilang piraso lang po yung nabubuhay rito pero pwede na po pang binhi by next year. So yun lang po mga bossing, happy farming po sa lahat.